Yo, maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga ka-person. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga signs na nagiging people pleaser ka na. Pero disclaimer lang, hindi purpose ng video na ito ay para magdamot ka. Hindi ganon. Dahil ang purpose ng video na ito ay para malaman mo o mapansin mo sa sarili mo kung sumusobra na nga ba talaga yung pagbibigay mo sa ibang tao. O kaya naman sakto lang talaga. So yun lang yung purpose ng video na ito. Kaya dito sa video na ito, malalaman natin kung maganda nga ba talaga yung pagiging people pleaser o hindi. Kasi kung ako yung tatanungin, para sa akin, hindi maganda yung maging people pleaser ka. Yes, maganda na or masarap sa pakiramdam na napiplease natin yung ibang tao, nakakapagpasaya tayo ng ibang tao. Pero kung dumarating sa point na sumusobra na yung pagbibigay natin sa ibang tao, hindi na siya maganda. Dahil lahat ng sobra, lagi mong tatandaan ay masama. Sign na people pleaser ka ay kapag mas gusto mo palagi na napapasaya yung ibang tao. Hindi masama na napapasaya natin yung ibang tao. Pero kung dumarating na sa point na oo ka na lang ng oo, hindi ka man lang tumatanggi kasi nga gusto mo na palagi silang napapasaya. Kahit dumarating sa point na hindi mo na kaya yung isang bagay, pipilitin mo para lang mapasaya yung ibang tao, hindi na maganda yon. Obviously, kapag nararanasan mo na sa tuwing gumagawa ka ng bagay para sa sarili mo, hindi ka masyadong nag-e-effort. Pero kapag gumagawa ka ng bagay para sa ibang tao, binibigay mo yung best mo, todo effort ka. Para sa akin, hindi maganda yon. Kasi kung gagawa ka ng effort, mag-e-effort ka sa ibang tao, dapat same nun yung effort na binibigay mo sa sarili mo. Lalo na kung wala namang bayad, wala ka namang mapapala, tapos todo effort ka sa ibang tao. Hindi maganda yon. Hindi ko naman sinasabi dito na magdamot ka eh. Kasi kung sinasabi ko dito na magdamot ka, edi sana sinasabi ko na huwag ka nang magbigay ng kahit anong pabor o huwag ka nang magbigay ng pabor sa kahit kanino. Hindi naman masamang magbigay, kaya ine-encourage kita na magbigay ka pa rin. Magbigay ka pa rin ng value sa ibang tao, magbigay ka pa rin ng tulong, magbigay ka pa rin ng pabor sa kanila. Ang pinupunto ko lang dito ay kung magbibigay ka ng value sa ibang tao, wag na wag mong kakalimutang magbigay ng value sa sarili mo. Wag na wag mong kakalimutang pahalagahan yung sarili mo kasi sarili mo yan. Para sa akin, kapag bigay ka ng bigay sa ibang tao at kinakalimutan mo na yung sarili mo, papunta ka na sa pagiging simp. Alam mo yung simp? Yung simp, yung bigay ng bigay sa isang tao or habol ng habol sa isang taong hindi naman siya kayang pahalagahan. So yun yung simp. Yung people pleaser naman, bigay ng bigay. So papunta na siya doon sa pagiging simp. Papunta na siya doon. Sa madaling salita, gusto mo na mahalin ka ng lahat. Imposibleng mangyari yan, di ba? At isa yan sa mga sign na nagiging people pleaser ka na. Next sign na nagiging people pleaser ka na. Ikaw palagi ang hinihingian ng pabor. Yung pakiramdam na ang dami-dami namang tao sa place nyo, halimbawa sa trabaho or sa school, ang dami-dami namang tao doon, di ba? Pero ikaw kagad ang unang-unang naiisip. Ikaw kagad yung unang option, yung nilalapitan. So dapat doon pa lang naiisip mo na bakit ako kagad? Di ba? Wala pang ang idea yung isang tao kung kaya mo bang gawin itong bagay na ito or hindi. Pero ikaw kagad yung unang naiisip. So dapat doon pa lang maalarma ka na. Maisip mo na kung bakit ikaw kagad yung nilalapitan. Isa kasi yan sa mga sign na nagiging people pleaser ka na. Di mo alam na baka inaabuso na nila yung kabaitan mo. Kasi posibleng mangyari yun eh. Kapag nababaitan sila sa'yo, hindi ka tumatanggi, bigay ka lang ng bigay, aabusuhin na nila yan. At minsan, hindi ka pa aware na pinapasa na nila yung trabaho nila o yung responsibilidad nila sa'yo. Yes, minsan tumatanggi ka. Yes, minsan pinagbibigyan mo sila. Pero once na dumating sa point na ikaw kagad ang unang nilalapitan, ikaw kagad ang unang option, huwag kang matuwa sa sarili mo. Huwag kang maging proud sa sarili mo na yung tipong nasa iyo kagad ang spotlight. Hindi yun ang totoo. Dahil hindi mo alam na baka pinapasa lang nila yung responsibilidad sa'yo.
Inaabuso na nila yung kabaitan mo. Next sign na people pleaser ka. Lagi mong iniintindi yung sasabihin o iisipin sa'yo ng ibang tao. Yung tipong hindi ka na makakilos ng maayos, hindi ka na makagawa ng maayos dahil lagi mong iniintindi yung sasabihin sa'yo ng ibang tao. Baka kapag ginawa ko to, hindi sila matuwa. Baka pag ginawa ko to, mainis sila. Or pagtawa na nila ako. Ano kayang gagawin ko? Mas mabuti siguro kung huwag ko na lang gawin. Yung mga ganyan-ganyan, yung tipong iniisip mo muna sila bago yung sarili mong kasiyahan, hindi maganda yan. Nagiging people pleaser ka na yan. Pero disclaimer lang, tama na intindihin mo rin yung sinasabi ng ibang tao paminsan-minsan para maiwasan natin makagawa ng mali. Para maiwasan natin na husgahan tayo ng ibang tao. Para maiwasan natin na makasakit tayo ng ibang tao. Pero kung iintindihin mo yung sinasabi sa'yo ng ibang tao to the point na hindi mo nagagawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo kahit pa wala ka namang gagawing masama, yun na yung hindi maganda. Yun na yung hindi tama. Kaya ang advice ko sa'yo, ka-person, kung meron ka mang gustong gawin sa buhay mo na makakapagpasaya sa'yo, as long as na wala ka namang tatapakang iba, wala ka namang sasaktang iba, gawin mo. At kung nagawa mo man, tapos meron mang taong hindi pumabor sa ginawa mo, wala ka namang sinaktan, dapat wala ka nang pakialam sa kanya. Kasi gano'n naman talaga posibleng mangyari yun. Hindi naman kasi talaga natin mapiplease ang lahat ng tao na nasa paligid natin. Huwag kang maging people pleaser. Hindi lahat ng tao sa paligid mo mapiplease mo. Kaya gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Next sign na people pleaser ka. Lagi mong pinaglalaban kung ano ang opinion mo. Alam mo, yung opinion or kung opinion ang pag-uusapan natin, lagi talagang magkakaiba yan. Hindi lahat ng opinion mo ay magiging opinion din ng ibang tao. Marami talagang pagkakataon na magkasalungat talaga kayo ng opinion. Yung mga taong sumasalungat sa opinion mo, inaaway mo. Tapos yung mga taong pumapabor sa opinion mo, kinakaibigan mo. So hindi yan maganda. Lumalabas na nagiging people pleaser ka na. Naku, yung opinion mo yan, dapat kalimutan mo na yan. Kasi yung opinion mo na yan, mali yan. Dapat kung ano yung opinion ko, dapat ito rin yung opinion mo. Dapat dito lang tayo. Which is hindi tama. Which is nagiging people pleaser ka na. Kasi kung hindi ka talaga people pleaser, dapat masaya ka pa rin para sa taong yun. Masaya ka pa rin para sa kanya. Nire-respeto mo pa rin siya kahit meron siyang opinion na salungat sa opinion mo. At isa pa, kapag dumating sa sitwasyon na lahat ng tao pabor sa opinion niya, tapos sa opinion mo, walang naniniwala, dapat hindi natatapakan yung ego mo. Dahil once na naramdaman mo na natatapakan yung ego mo, parang gusto mong napiplease na sila. Parang gusto mong napiplease na yung ibang tao. Nagiging people pleaser ka na yan. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang madalas na nakikipag-away, nakikipagtalo. Hindi nila namamalayan na nagiging people pleaser na sila. Kasi gusto nila na kung anong meron sa kanila, dapat magustuhan din ng ibang tao. Gusto nilang mahalin sila ng lahat. At yun yung mga sign na nagiging people pleaser ka na. Yun yung mga sign na ang isang tao ay isang people pleaser. Sana may natutunan ka dito sa video na ito, ka-person. Kung bago ka lang sa channel na ito, consider subscribing to this channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na mai-upload pa. Minsan ba napapatanong ka sa sarili mo kung bakit may mga taong nagagalit sa'yo or maraming tao ang nagagalit sa'yo? Pues kung ganyan nga, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Yan, yung thumbnail na yan. Pag kinlik mo yan, mapapanood mo na. Malalaman mo kung ano yung mga dahilan kung bakit nagagalit yung isang tao palagi sa isang tao. Dahilan kung bakit maraming galit sa'yo.